Hello mga ka-savings, welcome for another video. So ang i-discuss pala natin in this video is about digital bank interest earned versus stock investing. So which is better? So nasa era na pala tayo or nasa time na tayo na pinasok na yung banks na mga digital bank. Alam naman natin kahit papano is pwede nang makasabay kahit papano yung ibang mga digital bank pagdating sa stock investing. So kung iba siguro titingnan tong thumbnail na to, isipin nila so no match talaga yung bank interest earned versus stock investing, or long term kakainin talaga ni stock investing si bank interest earned. Pero dito other side of the coin ang papakita natin yung advantage or paano nga ba makakasabay or ano nga ba yung mga edge ni bank interest earned versus stock investing. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So let's start. So sa left side, bank interest earned. Sa right side, si stock investing. So kung ano pala yung nasa right side, yun yung wala sa left side. Kung ano yung nasa left side, yun yung wala sa right side. So start na tayo. Una, kay insured by PDIC. Alam naman natin, kay banks, digital bank is insured siya under PDIC, 500k. Backup by government to si PDIC. So itong 500k na to, napakalaking tulong nito lalo na sa mga nag-i-start mag-ipon or yung mga deposit is between 1 pesos and 500k. Siguro para sa ibang stock investor na ang pera is millions na, so hindi na nila papansinin tong 500,000 na insured by PDIC. Pero para sa mga nagsisimula pa lang or hindi pa ganun kalaki yung amount ng money, kagaya ko, is napaka-importante yung insured by PDIC. So napakalaking tulong niyan, napakalaking tulong niyan para maging kampante ka doon sa hard-earned money na nilalagay mo, whether kay stock investing or kay bank interest. Pero still, kung ikaw yung stock investor na millions na yung pera mo, is hindi mo na isipin yung 500k insured by PDIC. So, number 2, no risk for capital loss. So, yun yung maganda kay bank interest earned kasi nga walang volatility sa bank interest earn, unlike kay stock investing, ang market ups and down. So hindi mo talaga mape-predict yung market. And then pangatlo naman, interest can be computed accurately. So yun yung maganda kay bank interest earn. So pwede mo ma-compute. So yearly, every 2 years, every 3 years, every 5 years, every 10 years. Although alam naman natin kay digital bank nagbabago-bago yung base rate saka promo rate, but still, so mako-compute mo siya accurately. And then singit ko lang mga ka-savings, alam naman natin ang ipon, ang pag-asenso, ang pagyayaman, lahat yan nako-compute. Basta mahilig lang kayo mag-compute, mako-compute nyo kung magkano yung kailangan nyo para umasenso, para makaipon, para maging mayaman. So yun yung maganda kay bank interest earned. And then pang-apat naman, depositor are not affected by bank market performance or fluctuation or kahit ano pa, paglago ng company or pagkalugi ng company. Yun yung advantage ni bank interest earned. So sample, itong si bank 1 is maganda yung performance nila this year. So mataas yung stocks nila or mataas yung percentage ng growth or ng kita nila. And then si bank B naman is lugi. So hindi tayo apektado niyan basta kung ano ang pinangako ni banks na kumbaga kung ano yung pinakako ni banks na interest rate, yun talaga ibibigay nila. Kapag hindi nila nabigay yun, pwede tayo magreklamo sa BSP dahil hindi nila binigay yung interest rate na pinangako nila. And then you can control your money. Yun yung advantage pang isa kapag sa bank interest earned ka naglagay ng hard earned money mo. Kasi nga alam naman natin si banks pinapautang din niya yung pera mo or nilalagay nila sa ibang investment na nagbibigay ng mas mataas na interest rate kaysa sa interest rate na binibigay nila. Pero but still pwede natin kunin yung pera natin anytime. So nakokontrol natin yung pera na meron tayo, unlike sa stock investing. So kapag nilagay natin pera, kapag up yung market, kapag may capital gains na tayo, still madali makuha yung pera. Pero kapag lugi tayo or down yung market, so hindi mo talaga agad makukuha yung pera or else willing ka mag-cut loss. So cut loss is okay as long as well diversified ka, but still magkakaroon ka ng alinlangan kung kailan mo dapat kunin. So at yung pa kaya ko rin sinama to kasi alam naman natin dito sa bank interest earned, so pwede natin kunin anytime, unlike kay stock investing. So group
group of people or company yung nagko-control, kung kumbaga nasa kanila yung hand kung paano nila i-manage yung company, kung paano kikita yung company, kung paano lalaki yung company, kung paano malulugi yung company. Kaya ako rin pala nilagay na you control your money. Kasi nga alam naman natin sa kumbaga sa stock investing, hindi natin hawak yung paglago at pagkalugi ng isang kumpanya. And then next page lang tayo para lang ditong additional advantage ng bank interest earn is yung less stress and anxiety. So ba't natin sinabing less stress and anxiety? Kasi nga kapag stock investing, so ups and down talaga yung market. So alam natin kapag baguhan ka or matagal ka na, kapag down yung market, kapag baguhan ka, ramdam mo yung stress and anxiety. Pero syempre kapag matagal ka na, so hindi mo na ganong iisipin yung stress and anxiety, kasi alam naman natin ang stock investing is about mind conditioning yan. So depende sa emotion yan. So alam naman natin, so pinag-aaralan rin nila yung about emotion ng tao regarding stock investing. And then not time consuming kay bank interest earn, kasi nga hindi mo na kailangan mag-aral, hindi mo na kailangan magbasa ng financial statement, hindi mo na kailangan makinig lagi ng news or bagong way para ma-check yung mga investment mo or yung status ng market. And then yun nga, yung liquidity, last is yung liquidity, kasi pwede mo kunin yung pera mo anytime, unlike kay stock investing. So yun yung mga advantage ni bank interest earn. So yung punta naman tayo sa advantage ni stock investing. So kay stock investing, two-way to earn, yun yung never mabibigay ni bank interest earn, kasi nga dito sa stock investing meron kang capital gains and dividend. So never mabibigay yun ni bank interest rate. So it's a no-no yun kay bank interest earn. And then good for long term but with risk. So alam naman natin kay stock investing, both tong logic na to is pwede kumbaga ma-apply mo kay bank interest earn sa kay stock investing. It's a volume game. So kung gaano kalaki yung nilagay mong pera, ganun din yung possible na kita na pwede mong kitain. So kung halimbawa maglalagay ka lang ng 10,000 kay stocks saka kay bank interest earn, and then gusto mo talaga siyang kumita, so hindi siya possible. So kailangan mo na maglagay ng money through time para mag-gain talaga ng kita sa stock investing and bank interest earn. And then yun nga nakalagay rin dito, number 3 is can fight inflation. So alam naman natin, proven yan in the long term, basta napag-aralan mo yung pinapasok mo na investment. So napakalaki talaga na yung chance na kumita ka dito sa stock investing. And then number 4, can double to 10 times the capital. So depende to sa pag-aaral nyo, depende sa galing nyo. Kaya laging sinasabi ng mga gurus regarding stock investing na pag-aralan mo na bago pasukin. At alam naman natin sa stock investing is malaking market din yung mga nagtuturo kung paano gumawa ng kung paano sumali, kung paano pumasok sa stock investing. Siguro kung makikita natin, ang dami rin natin napapanood na video regarding kung paano pasukin yung stocks, kung paano kumita stocks. Yung iba pinapakita rin kung paano yung kita nila, pero imagine nyo na lang kung gaano karaming time na ginugugol nila para makapag-focus dun sa stocks na ginagawa nila ng video. So kung para sa inyo worth it yun, so go with the stock investing. Pero kung gusto niyo chill lang, mag-deposit lang kayo sa banks. Ngayon meron ng mga malalaking digital bank na nagbibigay ng interest rate na kahit papano willing makisabay, or kahit papano naman kayang makasabay. Pero in a long term talaga, kahit ako more on stock investing talaga ako. Pero yun nga, dahil dito meron na tayong bank interest earn, so kahit papaano makakasabay ng konti yung bank interest earn kaysa kay stock investing. And then nilagay rin natin dito, what makes you rich in a long term time is the accumulation of money you put in for a long period of time. So both yun kay bank interest earn sa kay stock investing, kasi ang reality, ang magpapayaman sa'yo hindi yung stock investing. Ang magpapayaman sa'yo yung pera na nilagay mo
dun sa investment. So, papakita natin table later on. So, same with banks. So, hindi ka rin naman mapapayaman ng banks. Ang magpapayaman sa'yo, yung accumulation na nilagay mo sa bangko. So, applicable yun sa kahit na investment, pero lang siguro kung yung mga instant rich yung pinasok mo ng mga investment. So, kaya nga yung mga mayayaman natin, yung mga meron na talagang track record or meron na talagang mga output na yumaman sa investment, hindi naman talaga investment lang yung main source of income nila. So, meron sila mga company, meron sila mga business, kaya sila nag-gain ng ganong karaming wealth. Tapos, volume game kasi, example, yung mga billionaire kasi, kapag naglagay sila ng pera is ilang percent lang nun is millions and billions na. Kaya volume game talaga. So, ang dali nila makapag-multiply ng pera kapag may existing pera na sila. So, pakita ko ng table regarding sa bank interest earn. So, sample dito sa upper side muna tayo. So, initial deposit without adding money. So, meron tayong initial deposit na 20,000. So, monthly, wala na tayong idadagdag. Interest rate, so, less tax na to, nasa 5.2. So, dapat 6.5 kasi meron tayong ngayon na time deposit sa uno, 6.5 yon. Term is 5 years. So, hindi tayo magdadagdag ng pera. So, after 5 years, yung kikitain ng pera natin is 25,924. Pero sa baba naman, so yung sa baba naman, ang cases naman yan, initial deposit din na 20,000 pero magdadagdag tayo ng monthly deposit na 3,000. So same interest rate, term is 5 years. So check nyo yung difference. So ang ending balance nung nasa taas is 25,924.04. Unlike sa baba, naging 231,875.42. So, yun yung difference ng pag-a-add mo monthly ng ipon or savings or investment compare sa isang beses ka lang naglagay. So, 25,000 compare mo sa 231,000. So, 5 years pa lang yan. So, imagine kung 20 years, same logic yan sa investment. Yung iba ang motive is cost averaging. So whether mababa yung market, whether mataas, kasi nga kaysa magbenta ka, buy and sell, cost averaging mo. Yun yung ibang technique, pero napakaraming technique sa investment, pero yun yung same logic dyan. So dito, nung hindi ka naglagay ng pera, nasa 25 lang within 5 years, pero nung naglagay ka monthly ng 3,000, fix yan, naging 231,875.42. pero yung monthly 3,000 na yan, hindi fix kasi ang kita ng isang tao or ang income ng isang tao nagbabago or lumalaki through time. So, pwede ngayon 3,000 lang yung kaya ko, pero kung nasa habit na kayo, nasa routine nyo na yung pagsisave ng money, so mas malaki pa dyan yung kikitain nyo. So, kung ipunin nyo lang siya within a certain period of time, so kung makikita nyo dito sa chart, so yung sa taas, yung blue, yun yung capital, yun yung napakalaking part, at yung interest is yung green. Pero sa baba naman, kung titingnan nyo yung blue na capital, is maliit na. Tapos, yung green naman dito sa baba, yun yung additional contribution. So, yung additional contribution mo is napakalaki, yung interest is napakaliit. So, yun talaga yung nagpapayaman. So, dito sa table na to, initial deposit without adding money. So kung makikita nyo nakalagay dyan 20,000, fix siya. 20,000 yung yung deposit mo or investment mo within 5 years. Tapos yung interest mo nag-gain lang. Kasi kapag halimbawa i-compare natin yung table ng interest earn plus stock investing, sa interest earn, parang hagdan yan, pataas lang ng pataas. Unlike kapag investment, ups and down yan. So, pwedeng after 5 years, so imagine nyo guys, itong interest earn bar chart to or column chart. So, dito, makikita nyo yan parang hagdan. Pero kapag sa stock investing, pwedeng ang mas mataas dyan. Pwedeng times 2, pwedeng times 3. Pero, paano kung pababa rin? Kumbaga, pwede rin maging less 50%, pero syempre still depende dyan sa time horizon. So syempre, the more na mas bata ka, pwede ka mag-risk. So the more na mas pa-retire ka na, pwede kang pumasok sa mas less risky na investment. Kaya lang, ang point dyan, halimbawa nagtatrabaho ka, risky na kasi yung
pag-weigh ng pagkita natin ng pera. Kumbaga, kung halimbawa, yung health mo, apektado na sa trabaho mo, kapag nagko-compute ka, syempre may chance na maaksidente, papunta sa work, kumbaga, yung health mo, yung emotional health mo, the way pa lang na, kumbaga, na kumikita tayo through employment or halimbawa, business, tapos ini-invest mo. So, risky na yung pinanggalingan mo ng pera. At bakit mo pa siya i-risky sa investment na possibility na may volatility na pwede maging 50% or 20% down or 80%, depende. So, hindi mo hawak yung pera mo. So, depende na sa risk appetite nyo yan, mga savings. Ang pinapakita ko lang dito, kapag halimbawa digital bank interest earn yung pinili nyo, yung hagdan na tatahakin nyo is puro pataas lang. So, hindi siya pababa. So, dito sa left side is my initial deposit without adding money. So, makikita nyo, ganyan yung chart. Pero sa kabila naman, ang counterpart nyan, itong nasa down, yung may 78% na total additional contribution. So, kung makikita nyo, yung blue dito is napakaliit na. Ang nagpalaki dito is yung contribution, additional contribution, at yung interest dumagdag pa. So, yun yung term na sinabi ko dito na what make you rich in a long-term time is the accumulation of money you put in for a long period of time. So, ang isa pa sa stock investing, so pwede ko sabihin, kumita ako na malaki, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko masasabi yung kumita ako malaki kasi may chance na malugi yung, kumbaga, mga hinahawakan ko na stocks. Kaya diversification is very important pagdating sa stock investing. So, yun, I think mahaba na yung natakil ko regarding dito sa bank interest earned versus stock investing. Actually, pwede ko itong mabaliktad other way. Pwede akong gumawa ng video na mas focus kay bank interest rate. So, no much si stock investing, and then vice versa. Pwede akong gumawa na nakafocus kay stock investing na no much si bank interest earned. Pero, ang ano lang talaga dito is yung nagpapayaman talaga sa'yo is hindi yung investment ang pinasok mo, yung accumulation ng pera na nilagay mo or naipon mo. So, yun lang in this video. So, next video pala natin is top interest rate for the month of August. So, 12%. So, yun yung next video natin. So, yun. Salamat sa lahat ng support, mga ka-savings. Please like, comment, and subscribe. Thank you.